amazing morning team MVP. So, amazing morning, Team MVP. My topic for today is about ESBI or what we call the cash flow quadrant. Okay? And para po sa mga first time ako ma-meet, my name is Erica Romas, or rather you can call me Mentor Ikay. Nurse po ako by profession, but I'm doing the business full-time. So, parehas po kami ni Mentor Ann. And na-invite po ako dito through internet. Walang kamalay-malay sa pagnanegosyo. And I'm just so grateful na na-invite po ako ng ating Black Diamond Mentor Precious Grace Capili. And from that day on, nung napakinggan ko ang cash flow quadrant ng ESBI during the IBP, doon na po literal nagbago ang buhay ko. And paki-comment nga po, 5 years. No? In a matter of 5 years, yes, pinagdaanan po natin na magsimula sa business, ang walang alam, walang kahit ano, pero meron lang po pangarap. Yan po kami yung nag-start kami, si Mentor Joy, si Mentor Teen, sila Mentor Patsy. Pero ika nga, kapag nag-persist ka to hit your goal eventually, yung pinapangarap mo, makukuha mo rin. So from commute days, yan ang mga commuter po kami, to now, yan, yung Jade ko po, 22 million na. So, di ba, imagine yung 198.8 ko na capital na ginapang ko lang, ngayon po, mag-23 million na. Diba? And not only that, I was able to get all my first car, si Civic the Fortuner, my first sports car, si Ketchup the Mustang, my first property, yung condo ko po sa Pasig, yung first house and lot ko po si Casa Roma, and ang first supercar, si Oso the Lambo. Yes, you heard it right. Lahat po may pangalan. Grabe, no? In just a matter of 5 years, I was able to achieve all of my dreams. And that became possible, of course, by the grace of God. Hindi po yan dahil magaling ako, pero dahil magaling ang Diyos natin. At pangalawa, binigay niya po sa atin ng I Am Worldwide as the platform para makuha po yung mga pangarap natin. 'Di ba? Naniniwala ka ba na this 2024, makukuha mo na ang pinapangarap mo? Can you type in, yes, mentor? Yan, kung naniniwala ka rin po, no, na kung ano po yung nangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. 'Di ba? Kasi wala pong imposible. Ito pong mga results na to, nakita ko lang din po ito sa mga top mentors. And sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko rin. At sasabihin ko sa inyo, kung nakaya ko, kayang-kaya nyo rin. Yan, o, 'di ba? So yan po ako, the summary of what I went through sa I Am Worldwide. And ito po, no, yung topic natin, financial literacy. Ano bang ibig sabihin when you say financial literacy? From the word itself, diba, literate. Kung kunwari, marunong kang mag-computer, ang tawag sa'yo, computer, literate. If you have financial literacy, you know how to handle money, you know how to make more money. Okay? Yan po yung isang bagay na unfortunately, hindi gaano tinuturo sa school. Kasi po kung gusto mo pong maging nurse, ang course mo ay nursing. Gusto mo maging architect, architecture. Gusto mo maging doctor, medicine. Kung gusto mo maging engineer, engineering. Eh paano kung gusto mo maging millionaire? Meron po bang millionairing na course? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, we are taught to have a job, no? Kung ano yung gusto nating trabaho, pero we are not taught about financial literacy. And good news, because I will discuss this to you. Okay? Actually, it's a book called Cash Flow Quadrant by Mr. Robert Kiyosaki. Isa siyang financial guru sa States. And sabi niya dito, merong 4 na klase ng tao na kumikita ng pera. It's actually a book, pero isa-summarize ko po sa inyo. Okay? Ito po, simulan na po natin. Ito yung tinatawag na cash flow quadrant. Kaya po ang title is ESBI because there are 4 kinds of people na kumikita ng pera. Let's start with E, employee. Sino po dito yung nakapag-try na maging employee or currently employed? Can you comment E? E na lang para madali. Ako po personally have experience to become an employee. Okay, empleyado po ako, nurse po ako sa hospital before. And correct me if I'm wrong, na-experience po nating lahat pag ikaw po ay empleyado, meron po tayong boss, right?
Meron po tayong time in, meron pong time out. Kasi boss po bahala kung ano oras tayo papasok, ano oras tayo uuwi. Normally, 9 hours yan. Then, fix ang income. If your salary is like 20,000 per month or 30,000 per month, kahit kumain ka ng apoy, maglakad ka sa bubog, kung yan ang income mo, fixed yan. Okay? Then, meron po tinatawag na system wherein no work, no pay. Na-experience na po ba? Alam niyo po ba, nung panahon ng pandemic, talagang mas naintindihan natin yung concept of no work, no pay. Kasi, for example po, meron akong, kung sa nails pa kung saan ako nagpupunta. So, tinanong ko sila, ate, kumusta kayo nung pandemic? Alam mo, sabi nila, ito ma'am, of course, sarado ang mall. No work, no pay kami, literal. 'Di ba? So, naintindihan natin yung konsepto na yan. At ganyan talaga. Okay? Normal po yan. Okay? Dito po, kapag nasa ika, um, may tinatawag na active income. Ibig sabihin, you have to be actively there and doing the job for you to get paid. And we are trading our time for money. Pinagpapalit po natin ng oras sa pera. Okay. So, clear po ba tayo dito? Agree po ba kayo dyan? Yes, di ba? Next po tayo. S for self-employed. Paki-comment po SE. Ano naman mentor ang meron sa SE? Ang mga SE or self-employed, they are the boss of their own job. For example, doctor, engineer, architect, lawyer. Okay? Ibig sabihin po, sometimes they are highly professionals. Yung mga medyo matagal nag-aaral, no? Pero, pwedeng mag-put up sila na sarili nilang, for example, may clinic ang doktor. Pero, question po, kapag po walang pasyente, may kita pa ba? Kasi dito po sa system na to, yes, pwede pong mas malaki ang income, but then may tinatawag po na singleness. You are working alone for money, you are exchanging your time for money. It's the same for the E and S. Para mas maintindihan nyo po, no? For example po, ako isang doktor. Na nakita ko po si mentor Ronald. Yan. For example po kami ay magkasama sa hospital. Medyo sumakit ang ulo ko. Sabi ko, Sir Ronald, okay lang ba ikaw muna ang maghati ng tiyan ng pasyente? Kasi nalagyan ko naman na yun ng demarcation line. Susundan mo lang yun and kunin mo yung puputok na appendix. Pwede ba yun, guys? Surgeon ako, let's say nurse siya. Is it possible na ipasa ko ang trabaho ko sa ibang tao? Yes or no? Kahit yari. Mentor Ronald. Alam niyo po, kahit gaano, 'di ba? Kahit gaano kagaling si Mentor Ronald as a nurse, he cannot do my job kasi surgeon ako eh. Ibig sabihin, I myself alone can do it. So kapag hindi ako present, wala rin, wala rin magpa-perform ng job. Ibig sabihin, no income din. So I hope you understand the concept of singleness. It's not because you are single, wala kang jowa, but because you are working alone for money, you are exchanging your time for money. Kahit po gano'n nating galingan, 'di ba? Wala tayong kita sa galing ng katrabaho natin. Kasi nga po, linear 'yon. Lahat 'yon papasok doon sa may-ari ng kumpanya. Pero with us, no, kung ano yung effort natin, yun yung kikitain natin. Okay? Wala pong masama dyan na, pero I hope lang that you will understand the difference. Ngayon po, pag nandito ka daw sa E at saka sa S, ang quadrant na yan ay tinatawag na poor side. Grabe naman, bakit poor? Pero hindi po ibig sabihin na poor na mahirap ha. Ibig sabihin, poor chances of achieving this. Three things. Number one, time freedom. Number two, financial freedom. Number three, dreams. Okay. Time and financial freedom ng sabay. Bakit po? Kasi, ganito yan. Mayroon na magsasabi, ay, marami naman pera yung mga nasa SE, Which is true, pwede naman talaga. Pero, walang time. Example, doctor, ako po nakapag-work ako sa hospital. 24/7 halos eh. On call. Kunwari, pauwi ka na. Ay, balik ka. May pasyente or may kailangan gawin ganito, ganyan. 'Di ba? So, pwedeng may financial freedom pero walang time.
Ito po, no, merong 4 na klase ng tao. Ilan po? 4. Una, hulaan niyo po kung sino to. Ito po yung mga tao na may pera pero walang time. Sino kaya yung mga yon? May pera naman, pero tali sa trabaho. 'Di ba? Busy. Walang time. Pwedeng high-paying jobs. Pwede rin pong mga OFWs. 'Di ba? Mga seaman, may pera pero walang time sa family kasi malayo eh. O kaya yung mga negosyo na kailangan present ka doon. Number 2, ito po yung mga tao na walang money pero walang time. Starts with the letter T. Sino po sila? Walang pera pero maraming time, maraming oras. T4, tamba. Yes, tama, Mentor Ira. Ito po yung medyo masaklap. Sino po ito? Ito po yung mga tao na wala nang time, wala pang money. Who do you think they are? Walang time, walang pera. Sad to say, ito po yung mga low-paying jobs. Yung mga point, from ano lang, from 15:30. Ganito, no? Meron po akong nakita sa Facebook. Nag-ano yun eh, nag-viral. Nakalagay doon. Income ng isang office worker versus kayaya. Ay, yung office worker, let's say 15,000 per month. Magkano ba ang ano ngayon minimum? Minus lahat ng expenses, tubig, kuryente, pamasahe, tapos grocery, etc. Ang breakdown niya, minus everything, mga 500 pesos per month, yung tira. On the other hand, si Yaya, naka-stay in, may bayad ba sa renta? Wala. Libre pagkain. Tama? Let's say, sahod niya 8,000 per month. Minsan, libre pa ng toiletries. So, in short, at the end of the month, meron siyang natirang 8,000 pesos. Bibili lang niya ng load, tapos magpapadala pa sa pamilya. Question po, sinong mas may pera? Si A na nag-work, si B na nasa bahay. Sino bang mas may pera? Grabe, no? Tama eh, pero totoo yun. Totoo yun. Kasi wala masyadong ginagastos. So, nakakaipon. Oh, yan po ang sad reality. But ito po yung pang-apat, which is all our goal. Yung meron ka ng pera, meron ka pang time. Sino po ang may gusto nun? Can you comment I am if you want to have money and time at the same time? Alam niyo po, that's our ultimate goal. Freedom. Okay, ano ba yung time freedom? You can do whatever you want in the time that you want without, thinking na, ay, pag nagbakasyon na ako, bukas wala na akong pera. 'Di ba meron nga mga meme na travel now, pulubi later. May mga ganun eh. Totoo naman. 'Di ba? What do you mean by financial freedom? You can buy whatever you want without looking at the price tag. Have you ever tried na pumunta sa mall na may nakita kang dress? Ito nangyari talaga to sa akin eh. May nakita ako. Nasa ano siya eh, nasa SM Aura tapos um nandun na siya sa aisle. Sabi ko, ba't ganda nitong dress na to? Pagkatingin ko 30,000, ay pangit. Biglang pumapangit yung mga bagay. Pag nakita mo na yung presyo, nandidilim ka na. So, ibig sabihin walang financial freedom, right? Kasi pag sinabi mo financial freedom, gusto ko yan. Para kang mag-shopping kagaya ni VP at saka na Mentor Peach. Gusto ko nito, iba't ibang kulay. Ganun sila mamili. Naalala ko si VP na kasama ko nung kain kami sa labas. Ano yung pinakamasarap na pinakamahal? Ay, ganun yung mga tanungan. Pero di ba normally tayo pag bibili tayo sa sa restaurant, saan pa nakatingin? Kanan kaliwa. Nakatingin sa presyo eh. Budgetarian, depende sa budget ang ang diet, 'di ba? Hindi vegetarian na budgetarian. 'Di ba? So, walang financial freedom. Ngayon po, ang goal natin is to get both freedom. Yung pwede ka magbakasyon anytime you want without being stressed kung may pera ka pa after. 'Di ba yung kung kailan mo gusto magpahinga, magpapahinga ka. Pero hindi mo iniisip na ay wala akong karapatan magpahinga, wala akong pera. Kasi meron ka. So you have both time and financial freedom. Plus, ito po, no, poorer of chances achieving these two na magkasabay.
Okay? And then pangatlo, medyo matagal mong makuha yung dreams. Ano po ba yung mga malalaking pangarap natin? 'Di ba? Pangarap po ba magkaroon ng bahay at lupa? Grabe 'no? Dati pinapakita lang natin na wala pa tayong house and lot eh. Pero that's the goal. Alam niyo po yung house ko ngayon, it's my first house, it's my worst house. Kasi ang gusto ko po talaga ay mas malaki. Gusto ko yung may basement parking. Basta, iba yung pangarap ko. 'Di ba? Yung mga kagaya ng ganyan. Oh, 'di ba? High ceiling. Oh. Pangarap po ba magkaroon ng ganyan? And not only in the Philippines, but worldwide. May bahay ka sa US, may bahay ka sa Canada, 'di ba? May bahay ka kung saan-saan. Ganun yung goal natin. Grabe. Sino dito gusto rin magkaroon ng sasakyan? Alam niyo po nababaliw ako. Kasi nung ginawa ko tong PowerPoint na to, excerpt din to from um, Success Ladder eh. Wala pang may Tesla sa IM Worldwide. Pero ngayon, 'di ba na-reveal na yung first Tesla ever sa IM Worldwide under ng Team MVP Eagles. Kaway-kaway kay Mentor Jeneline Balahadja from USA. Meron na siyang Tesla. O, 'di ba? Sosyal. Kaya excited na pumunta ng US at masundo ng Tesla. 'Di ba? Nakakabaliw. O, gusto niyo po ba magkaroon ng ganyan? O, 'di ba? Dati, nung ginawa ko tong PowerPoint na to, wala pang may R8. Ngayon, si Mentor Patsy, meron na. Dati, walang may Lamborghini. Ngayon, meron na ako at 5 na kami. At balita ko, marami pang susunod. 'Di ba? Oh, ito yung sa PowerPoint na tang wala pa Bugatti. Abangan. 'Di ba parang nakakabaliw because all of these things are just dreams. Pero ngayon, unti-unting realidad na. And totoo na to. Shocks, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na Lamborghini. Totoo na to ha, 5. Baka ikaw na yung pang-anim. Grabe, no? Nakakabaliw. Kaya mag-set ka lang talaga ng mga goals and vision. And ito, sino dito yung gusto pag nag-encash ka ng cheque ganito? Ang dala mo maleta. Na-imagine nyo ba? Punta ka ng bangko. Sabi ng guard, bakit may maleta siya? Hindi niya alam. Pag nag-encash ka kasi, hindi na kasya sa bag, di ba? Hindi na kasya sa envelope. Sa maleta na kasya, sa sobrang laki, milyon-milyon. And it will happen. Mangyayari yan, guys. Mentor pitch, magkano na yung laman na e-wallet, di ba? Nakakabaliw. And of course, travel. Naniniwala ako ang magagandang lugar sa buong mundo ay kinreate ni Lord para ma-enjoy natin. Makita natin ng personal, hindi lang sa mga pictures or sa videos, pero ma-enjoy natin at talagang maramdaman natin ang creation ni Lord. Saan ito? Sa Santorini, Greece. 'Di ba? Makapag ano ka, nilay-nilay ka sa New Zealand. O kaya naman makapag-unwind ka sa Bora Bora. Grabe no, nakakabaliw. Those are the dreams of normal people. Travel, magkaroon ng sasakyan, bahay, and savings, of course, income. Ngayon, compute natin. Basic dreams. Basic na lang to guys ha, ito yung basic. Let's say house and lot, maliit nga yan eh. Pero let's say na lang, 10 million. Kotse, let's say 3 million. Travel, let's say 2 million. Savings, 5 million. A total of 20 million. Let's say, a basic Filipino dream is around 20 million. Now, the question is, paano natin to kukunin? Alam nyo po, when we did this activity, sobrang na-open yung mind ko sa realidad. Promise. Ito talaga yung nakapagpa-open literally ng mind ko. Kasi, dati, hindi ko ito naiintindihan at di naman natin ito ginagawa. Pero I hope na by this training, may meron kang ma-realize. Let's compute. Let's say, the goal of us is to really earn 20 million. Okay? Kasi yan yung summary na ating pangarap, 20 million. And pagpalagay mo ng 20 years old ka nag-start. If you are, let's say, earning more than 10,000 per month, nagtabi ka ngayon. Let's say you're earning 20K or 15K, it's up to you. Nagtabi tayo ng 10,000 in 1 month. Para sa pangarap natin, kasi may pangarap tayo. Libre mangarap, pero ang pangarap may bayad.
Okay? Hindi tayo pwede pumunta sa kasa at sabihin natin na gusto ko yan, pangarap ko yung sasakyan na yan at wala kang pambili, hindi mo yan mag-iuwi. Okay? So, let's say, nakapagtabi ka ng 10,000 per month times 12 months is around 120,000. Okay? Pabilisin natin ng konti. After 10 years, 20 plus 10, ilang taon ka na, 30 years old, you have 1.2 million. Question, nabot na yung pangarap? 20 million, wala pa rin. Plus another 10 years is about 2.4 million. Ang edad mo, 40 years old na. Pero still, di pa rin naabot ang pangarap. Let's add another 20 years. Kasi a total of years sa pagtatrabaho natin normally is 40 years. So after 40 years of working, 20 plus 40, 60 years old ka na. You have 4.8 million. Question po, naabot po ba yung 20 million na pangarap? Yes or no? Alam niyo po, dito talaga literally, na-open yung mind ko. Sabi ko, akala ko, pagka-graduate ko, yayaman ako. Basta may trabaho ako, matipid naman ako, hindi ako magastos, maabot ko ng mga pangarap ko. But in reality, it's a no. Kahit pagbalik-baliktarin mo yan, math will stay the same. Ganyan pa rin po ang lalabas, 4.8 million pa rin. Ang tanong, may kilala ka ba na nakakapag-save 10,000 per month walang paltos? Simula nung unang panahon na nag-start siya mag-work. Napakahirap po mag-ipon sa panahon ngayon. Lalo mataas ang inflation. Pero ang sahod hindi sumasabay. Tama? Sabi nila, lalaki naman ang sahod ko pagka tapos ng ilang panahon. The question is, yan, kung single ka, mahirap na mag-ipon. Paano kapag may pamilya ka na? 'Di ba? Ano ba yung normaling gastos? Renta, tubig, kuryente, 'di ba? Pamasahe, pagkain. Pag may anak ka, diaper, gatas, tuition fee, baon, etc. Meron ka pang mga magulang, magbe-maintenance. 'Di ba? Magkakasakit, aalagaan mo, bibigyan mo rin. So, napakahirap ng buhay. Right? And if you're earning only little, how can you save? Paano na yung pangarap natin? Kaya nga po marami pong tao na yung malalaking pangarap nila nabaon na sa limot. For example, gusto mo ng house and lot, naging ano na lang, rent na lang. O kaya gusto mo ng sasakyan, naging two wheels na lang. Minsan no wheels na. Diba? Kasi mahirap eh. Mahirap mag-maintain. O kaya naman, marami pong tao na before po nakuha yung pangarap nila, kinuha na sila ni Lord. Sad to say, it's funny but it's true. Ang tawag po dyan ay reality. Realidad po. Question po, nangyayari po ba yun? Nangyari ba yun sa labas? That's the reality. Kaya nung napakinggan ko to, sabi ko, oo nga no, hindi kasi ako nagko-compute eh. Hindi ko alam kung magkano yung worth ng pangarap ko at hindi ko alam kung kakayanin ko bang ma-achieve yun in my lifetime. And alam niyo po, paki-comment good news. Good news kasi may pag-asa pa. Nakakalungkot kasi maintindihan yung ano eh, yung reality eh. Pero ang good news, may pag-asa. Okay? Okay lang po if you're starting from E or sa S, but your goal is to jump to the other side. What's the other side? It's called the rich quadrant. Okay? The rich quadrant, ang tawag dito passive income. Ibig sabihin, even if wala ka ng masyadong effort, pwede ka pa rin kumita. Residual income. Not dependent on your presence. Kasi kanina, you need to be present to perform the job and get paid. Active income ang tawag doon. You need to be actively there to be paid. And on the other hand, dito po sa kabila, not dependent on your presence. So there's a system that you can work for, then eventually will give you passive income later on. Okay. Now, ano po ba yung rich quadrant? Ito po ay composed of number 1, business. Paki-comment po, business. Yan. Ano ba yung meron sa business? Na wala po doon sa dalawa. May tinatawag pa na law of leverage. From the root word, lever. Hindi to atay, okay? Lever yon. Ang leverage po, para mas maalala ninyo, nung high school,
O, present ka ba nito? Pag sinabi mong lever, ano ba ibig sabihin nun? Samples of lever. May naalala po kayo. Kasi ako talaga, vividly, I remember, na topic yan no high school, sa science. Lever is anything that makes life easier. For example, sa simple machines muna tayo Pulley. Okay. Merong balon. Kukuha ka ng water. So instead of going there, tatalon ka, sasalo ka, tsaka kaakyat, meron po tinatawag na pulley system wherein yung bucket, yung bilog, yung bucket, ibababa mo na lang siya through the pulley to get water and then sasalo, aakyat mo. So napadali ang buhay mo. Okay? Napadali ang ang trabaho mo. Secondly, nalala ko is inclined plane. Alam niyo po yung inclined plane? Instead of, let's say, meron kang mga products, ibababa from a truck, papunta sa, let's say, sa grocery, ganyan. Instead of, bumaba ka, di ba, tapos, bit-bitin mo, pwede mong padaan sa inclined plane, so slide na lang siya pababa. Ang tawag doon ay simple machines that performs leverage. In practical terms, for example, pupunta ka ng grocery, mamimili ka ng marami, saan mo ilalagay? Sa push cart. Ang tawag doon, lever again. Uuwi ka ng bahay. Maglalakad ka o magkokotse ka. Pag nagkotse ka, lever din yan. Napadali yung buhay mo. Then another one is, akit ka ng elevator. 17th floor. Instead of maghagdan ka or mag-escalator ka, nag-elevator ka. Shortcut, mas mapabilis. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng leverage. It makes life easier. Okay? Sa business po, ang term niya, ang layman's term niya is duplication. Ibig sabihin, napaparami mo ang sarili mo through other people's time and effort. Duplicate. Pwede kang dumami. For example, yung C family, meron silang chain of businesses. Like, anong mga business nila? SM, SMDC, Yumo Arena, sa kanila din BDO, China Bank, etc. Marami silang negosyo. But have you ever seen them na, let's say, sa mall, ma'am, check ko lang po yung bag mo. Bag mo. Diba? Wala namang ganun. Hindi mo sila nakikita. They cannot be, I mean, pwede silang hindi present. Okay? They may not be present sa trabaho or sa business, but still, ang income, akyat lahat sa kanila. The same goes for all the businesses, like McDonald's. Diba bawat kanto may McDo? Duplication, na-duplicate dumami. 1984 pa pong patay si Ray Kroc, yung founder ng McDonald's. Pero until now, every kagat natin ng burger, every bili natin, may kita siya. It's because leverage nag-work sa kanya. Okay. Naiintindihan niyo po ba ibig sabihin ng leverage? Para ma-compare natin, no? Dito po, sa ENS, may tinatawag na singleness. You are working alone for money, remember? You're exchanging your time for money. Dito po, sa business, pwede ka pong dumami. That's the big difference. Kanina, singleness. Dito, duplication. Para mas maintindihan pa natin, for example, nandito po si Mentor Magdalena. Sabi niya, nag-ano kami, meron kaming competition. Ako yung mag-isang chef. Si Mentor Magdalena, meron siyang 10 na chef na kasama. Ang goal namin, 100 plates yung matapos namin. Okay? Question po, sino mas maunang matatapos? Ako na mag-isang chef sa 100 na plato? O si Mentor Magdalena na merong 10 na kasama? Sino po? Ako o siya? Siya, right? Bakit? Kasi mas marami sila. So, mas mabilis matatapos ang trabaho. That's the very reason why maraming umaasenso pag nasa negosyo. Mas mabilis umasenso rather. Okay? Naintindihan nyo na po ba yung konsepto? Bakit nakakayaman mag-business? Now, ito po, no? Thank you kay Mentor Michael Maglina. Siya yung nag-share nito sa akin. Ano po ba yung definition of business? Paano mo masasabi na ang isang negosyo ay legit na negosyo?
Hindi to basta meron kang sari-sari store, negosyante ka na, or ano ka na, part ka na dun sa business na na quadrant. Kunwari, 'di ba, meron kang maliit na store. Hindi siya gano'n, may hardware ka, hindi siya gano'n. Ang definition of real business is number one, you have at least 100 employees pala. Kung sa system ng network marketing, meron kang at least 100 downlines. Sa system, let's say, ng mga insurance, financial advisors, at least 100 under you. O sa system ng isang traditional na negosyo, may 100 na empleyado. That makes you a business. And number two, there should be a system that will continue even without you. Within, let's say, wala ka ng 2 to 3 years, but you built a system sa negosyo mo, kahit wala ka, it will run. Yun po yung tinatawag na totoong negosyo. Hindi pala yung basta nagtayo ka ng pop-up store or sari-sari store, that's it. No. Self-employed pa rin po ang tawag doon. Nasa SE pa rin yon. Kasi mag-isa pa rin eh. Or dalawa, or tatlo, apat, limang employees. It's not yet considered as real business. So it should be 100. So tayo na sa network marketing, dapat pala ang goal natin, more than 100 leaders. For us to be considered as talagang real business. Di ba? At least may target tayo. Then, it should be in a system. Wherein na madali. Actually, maganda sa IM Worldwide because we have the system already. Kailangan na lang natin magpadami. Okay? Next, if you have money, if you have more money, kumita ka, you can invest na eventually sa which is investment or investor. Let's say you have 50 million in the bank, times 1% per annum, that's around 500,000 in a year, right? Pwede na kasi wala kang ginagawa. Ang tawag po sa mga tao na nandyan ay, paki-comment po, LOI. Ano ibig sabihin ng LOI? Living on interest. Living on interest ka na. Kumikita ka na dahil sa pera mo. Money literally works for you. Money works for you. Bakit? Kasi yung pera mo, nag-incur na ng interest. Yung mga investments mo, nag-incur na ng mga profit. So, mas madali. Now, if kumita ka, you can also reinvest ulit sa business mo. Then, that's the reason why ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, it's because nag-gets nila kung saang quadrant sila dapat sa B at sa I. Okay? Are you learning, mga mentors? Patapos na tayo na, pero yan po ang tinatawag na E, S, B, at I. Okay, ngayon, if you are currently employed or self-employed, it's okay. Okay, I want you to know that it's okay. Pero I want you also to know, and I'm saying please to you. It's okay na nandyan ka ngayon, pero your goal, your ultimate goal is to have freedom. Your goal is to move to the other side. Doon sa rich side. Doon sa rich quadrant. Okay? Okay lang magsimula tayo sa ENS because tayo mga Pilipino pinalaki. Anak, mag-aral ka na maigi. Pag-graduate mo, hanap ka na magandang trabaho. Pag mga Chinese, anak, aral igi. Graduate, tayo negosyo. Har Pilipino, sipag. Kaya pag pumunta ka sa Green Hills, no, ang may-ari ng store, Chinese. Ang nagtitinda, Pilipino. Bakit? Kasi mga Chinese, liit mata, laki kita. Ang Pilipino, laki mata, liit kita. Why? Because there's a big difference between the mindset. Kasi nga, hindi tayo na mindset na ganun. Okay lang yan kasi better late than never. At least intindihan na natin yung konsepto na to. Okay? So, if you're currently employed or self-employed, it's okay. Pero meron kang target until when? Hanggang kailan? Okay? Eventually, your goal is to move to the other side, maging negosyante. Ngayon po, ano po yung pinakamaganda? E, S, B, or I? Sige po. Gusto ko lang malaman kung may naintindihan kayo sa aking diniscuss. E, S, B, or I? B and I. Salamat po. B. Thank you po sa mga nagpa-participate. I appreciate you all. Now, yes, maraming salamat at walang sumagot ng E at S. Now,
Maganda ang B at I. Actually, maganda yung I kasi wala kang gagawin, kikita ka. But if you don't have much capital or you don't have much money, you have to start with B sa business. Ang good news, merong dalawang klase ng negosyo. May tinatawag po na traditional business. Ito yung meron kang physical store. 'Di ba? Nakikita mo, it's a tangible business. And then, on the other hand, is non-traditional business. Wherein, kabaliktaran, wala siyang physical store. Ganito. Traditional business, for example, water refilling station, laundry shop, computer shop, restaurant, coffee shop, etc. You need to have big capital. Totoo to malaking kapital. Normally, 500,000 pataas to millions. Magrenta pa lang, mag-renovate pa lang ng place, million na yun eh. Okay? Now, you need to pay for the rent. Electricity, water, labor, miscellaneous. Ang tawag po doon ay operational expenses or OPEX. Kapag po mataas ang OPEX, mababang income, what do you think will happen to the business? Eventually, it will shut down, it will close, mababangkrut. That's the very reason why a lot of businesses nung panahon ng pandemic ay nag-close dahil hindi kinaya ang mataas na OPEX pero maliit ang income. That's the truth. Hindi porket na negosyo ka ay kikita ka na ng malaki. Kailangan madiskarte ka. Okay? Now, meron po tinatawag na non-traditional business wherein hindi ganun kalaki ang kailangan mong kapital. Hindi ka abot ng 200,000. Wala kang babayarang renta, electricity, water, labor, miscellaneous. In short, walang OPEX. Question, pag wala po bang OPEX, wala rin pong lugi? Yes. Kasi, gawin mo, may kita ka, wag mo gawin, wala kang kita, pero wala ka rin babayaran. Kasi nga, wala kang OPEX. In short, walang masyadong risk. Well, in fact, no risk, walang lugi. And, di ba, ESBI, maganda mag-start sa B. So, sa B, may traditional and non-traditional. Ang good news, paki-comment po good news. Nasa business ka na, pero non-traditional. So, ibig sabihin, you're in the best of the best. Yung non-traditional business po na tinutukoy ko ay walang iba, kundi I am worldwide. It's the best business in the 21st century. Wala kang kailangan na OPEX. 198.8 lang, pinakamalaki mong kapital. Kung wala kang masyadong budget, you can start with 16.8. Pero let's say 198.8, that's fair enough. You have 250,000 worth of products. Di ka pa nagsisimula, panalo ka na. Right? And ang goal ng I Am Worldwide is to share hope, health, opportunity, prosperity for everyone. Napakagandang negosyo. You are in the right place at the right time. Okay? And parang patunayan yan na maganda talaga negosyo natin. Look at the people na part ng team MVP, ang core MVP. Imagine, Mentor Christine Dane Perez. Nandiyan mga Spartans. 10 million circle. One of a youngest achiever. Maaga nagsimula, maaga yumaman. Diba? Mentor Jonathan and Mentor Mirasol Capili. Nandyan ba ang mga first class? Already earned more than 15 million. And nakapag-travel na sa iba't ibang bansa. Lahat ng incentives na hit. Dati po siyang traditional na negosyante. Silang dalawa. Di ba? May computer shop pero they realized, yes, it's a business. Pero iba ang non-traditional business. Wala kang lugi. Kaya, nilet go nila. 3 computer shop nila Mentor Jonathan before at nilet go nila lahat yun at ginawa nila I Am Worldwide ng full-time. Mentor Princess Patsy, nandiyan ba ang mga abundance? Grabe si Mentor Patsy. 20 million circle. Napakasipag. Full-time. Mom. Kumikita. Naalala ko nung buntis si Mentor Patsy. Doon pa siya nag-millionaire circle. Yun yung tinatawag na time and financial freedom. Diba? Pwede ka magpahinga and yet you can still earn passively. Yan. Of course, yung konento ko sa inyo kanina. Alam niyo po, the very reason why I joined the business, it's all about freedom. Paki-comment nga po, freedom. Sa totoo lang, money, cars, travel, etc. Those are just add-ons. Bonus lang yun. Pero what I like all the more is freedom. Freedom to do whatever I want in the time that I want. Without
thinking na, ay, wala akong budget. Freedom. Gusto kong mag-travel sa buong mundo. Gusto ko ma-enjoy ang buhay ng bata pa ako. Gusto ko mabili mga gusto ko. So the ultimate goal is about freedom. Yung hindi yung bulsa natin yung nagdidikta kung ano yung gasaan lang tayo. Alam niyo yung gano'n? Yung parang, no! Aalpas ka. Ayaw natin na nalilimitahan. 'Di ba? That's the reason why we join the business. We want freedom. And kung ganito na kinita mo, 62 million circle sa Mentor Peach, meron ka talagang freedom. 'Di ba? Grabe, no? Our Black Diamond mentor, the founder of Team MVP, para sa akin, the most generous mentor. The most generous mentor. Grabe. Sobrang generous si Mentor Peach. Imagine nyo 1.1 million worth of free car. Nakapangalan dun sa winner natin kay Mentor Esmeralda. Imagine mo, pinamigay niya. Walang kaabog-abog after the event. You know, the purpose of prosperity is generosity. That's the reason why we want to have freedom so that we can be blessed and become a blessing to other people as well. And as I end, mga mentors, I want us to end with this video. Okay, wait lang May natutunan po ba kayo? Can you comment? I am learning. Kung kayo po ay may natutunan. Ito pong video na to, I hope na mas solidify pa yung learning natin about this topic. Let me tell you a story of two friends, Pablo and Bruno. Pablo and Bruno were young and ambitious. They dreamt of having their own house, a family, and living their life in wealth and peace. So they got jobs, carrying buckets of water from the river to the village fountain. They were ecstatic. The job paid well, and now they had a way of making their dreams come true. But even though they were young and buff, the river was far and the work was tiring. Bruno said to Pablo, "Dude, don't worry about it. We'll get used to the pain. Plus, one day we'll be able to buy whatever we want." But Pablo didn't agree. There had to be a better way. Pablo told Bruno about an idea of transporting water from the river without breaking their backs or wasting their time. It would be hard at first, but it would pay off in the end. Bruno laughed. "That would take months, years. Ain't nobody got time for that." And so months went by and Pablo continued to work on his pipeline. Bruno and his friends laughed at Pablo. Bruno bought new clothes, dinners, and even a new donkey for his wife. So every day Bruno trudged out to the river and every day the bucket seemed heavy. Pablo worked on the pipeline and every day the village became closer. And after much time and dedication, Pablo had finished his pipeline and now was able to give water to the village without any effort at all. The villagers lined up and cheered Pablo for his work. What a hero, this guy. "I like water!" Bruno is older and bearded now, and the heavy buckets have taken their toll. He can't carry as many buckets of water anymore. He was out of a job. Pablo, on the other hand, was now rich and successful. He now had a continuous stream of income and had plenty of time to spend with his family and doing the things he loved. He told his friend Bruno that he had planned on building more pipelines and offered to help build Bruno one of his own. Eventually, Bruno built his own pipeline and they were both able to stop working and spend the rest of their lives with the friendship and the pipelines they had built. Pablo and Bruno secured a river of cash. Now you have to ask yourself, how long are you going to work a 9-to-5 job? How much longer can you settle for 5 days off a year? Win back your life. After all, you only get one. Are you a bucket carrier or pipeline builder? Yan. Nanood po ba kayo, guys? Napanood niyo po ba? O nakatulog kayo? Ang ganda na story. Actually, it's a book. And summary lang yung pinanood ko sa inyo. It's about yung pipeline maker and yung pipeline builder tsaka yung bucket carrier. Alam niyo po, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? I want us to realize one thing. Pwede ngayon, nagsisimula ka, di ba? You have friends. Kasi ako na-experience ko to. I have friends, nakita ko,
parang ganda naman ng buhay nila. Ang ganon. Tapos ako, parang naghihirap ako mag-build ng business. Di ba like yung nangyari kay Pablo at kay Bruno? Minsan, nakita mo, ito yung way para kumita ka na malaki later on. Let's say, pinili mo ang I Am Worldwide. But then, you are building a pipeline, so it means that it takes time to build, right? Parang yung nangyari sa kanila, it takes time to build. Yung kasama niya, nag-enjoy na sa life, nagpa-party, nakabili na ng ganito, nakabili ng ganyan. Tapos on the other hand, tayo, ginagawa natin yung negosyo. Naisip natin, ba't ganun? Bakit parang mali? Kasi hindi pa ako kumikita na malaki, hindi ko pa na-experience yung masarap na buhay, parang puro paghihirap, ano yung ganun. Pero tandaan mo kasi, you are building a pipeline. Yung sa labas, pwedeng nagbubuhat nung nagbubuhat kasi malaki naman talaga kita, o di ba? Nagbubuhat ng buckets. Talagang may kita. Yes. Di ba? Talagang pwedeng umasenso. Then, yes. Pero, tandaan mo, ang katawan natin, sino ba dito yung nagbe-birthday? Yung tumatanda, pero nararamdaman mo na parang iba na yung katawan mo nung 20s ka, kasi ako 30s na, no? Iba yung katawan mo nung 20s, di ka na papagod, di ka na pupuyat. Pero pagdating mga 30s, 40s, nagde-deteriorate ang health ng tao. Agree? Parang yung sinabi kanina dun sa story, di ba? Mapapagod ka, magde-deteriorate yung health mo. But the question is, are you able to build your pipeline that will give you passive income later on? Because at the end of the day, mawalan tayo ng trabaho. Tatanggalin tayo sa work because we are dispensable. Pwede tayo palitan anytime, right? Tapos, di ba nakita niyo, pinagtatawanan siya ng mga friends niya. Ginagawa mo, instead na nagpa-party tayo, nag-enjoy tayo sa life. Ano ginagawa mo? Wala kang life. Relate ba tayo doon sa mga networkers? So parang, ano may ginagawa mo? Hataw ka ng hataw dyan. May nangyayari ba sa'yo? Wala naman nangyayari sa'yo. Gano'n ka pa rin naman. Right? Mega relate. Tapos ikaw, tobacco curate, parang gusto mo na maniwala sa kanila na totoo, wala nangyayari. Pero tandaan mo, you are building a pipeline. You are not a bucket carrier. Tapos nakita niya, at the end of the story, when he was able to create yung pipeline that goes from the river papunta dun sa town nila, yung income niya overflow. Kasing dami ng tubig sa river yung pag-flow ng income niya. Yung mga tao na nagngungutya sa kanya, hindi mo kaya, nandiyan ka na lang. Sila yung mga, wow, thank you sa'yo, dahil sa'yo, may tubig na tayo. Meron na tayong unlimited flow ng tubig. Well, some people will pin you down. But at the end of the day, hanggat alam mo yung purpose mo, alam mo yung reason ba't mo to ginagawa, those people na nagre-reject sa'yo, hindi nakikinig sa'yo, sila po yung mga tao na magre-rejoice sa success mo. And nakita niyo yung ginawa pagkatapos, na naging successful na siya, at na-realize ni Pablo, di ba, na wala nangyari sa life niya, napagod lang siya, tumanda lang siya, nagkaroon na daw siya ng ng bird. So, ano ginawa niya? Halika, sama ka sa akin. Sama ka sa akin, mag-build tayo ng pipeline. So, anong point? Yung mga invites sa negative, huwag awayin. Kasi at the end of the day, focus on what you have to do, maging successful ka, maging mabait ka, you can still be a blessing to those people, negative man sila or positive. You can be a source of blessing sa mga tao sa paligid mo kahit gaano ka negative yung pamilya mo. At the end of the day, they will understand everything. Never burn the bridge too. Yes. Tama. Diba? Remember, what you are building right now is a pipeline. It takes time, yes. It takes time, yes. But it is all worth it. Pag kumikita ka na, 1 million per month, 2 million per month, 5 million per month, 8 million per month, masasabi mo sa sarili mo, buti na lang, hindi ako nag-quit. Buti na lang, hindi ako nakinig sa mga negative sa labas. Buti na lang sinimulan ko kahit part-time. Nakakapagod, pero pwede na akong magpahinga. Kasi
meron na akong time and financial freedom dahil sa I am worldwide. Ang ganda ng tanong kanina. Hanggang kailan kang magiging bucket carrier? Kung nasa ENS ka, hanggang kailan ka bucket carrier? So time will come, dapat matarget mo. Maging pipeline maker ka eventually, so that after how many years of doing the business? 5 years of doing the business, you will reap the benefits of your hard work. So yun lang. I hope you learned something today. Maraming salamat po, Team MVP, for attending our Monday training.